Experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. Open your Bible, please. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, in that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made an overseer of his house in all that he had, he put under his authority. So it was, from the time that he had made him overseer of his house in all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Thus he left all he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang success po ay yung maabot natin yung pinakarurok ng pangarap na gusto po nating abutin. Ito po ang tinatawag na success. At ang success po, this is hard work. Ang success po hindi makukuha ng isang tao sa pamamagitan lamang po ng pabanjing-banjing na pagbibigay ng panahon sa bagay na kung saan ay gusto niyang maabot sa buhay na ito. Kung gusto po natin ng success, kailangan po natin magtrabaho. Kaya po, si Joseph, makikita mo po dito ang kanyang buhay na kung saan po ay ito ang isang magandang katangian po ni Joseph. So, alam po natin na ang tagumpay na tinatawag ay medyo hindi po madaling maabot. Kaya nga po itong naging dahilan na kukunti lamang ang talagang inabot nila yung tagumpay sa buhay na ito. Sapagkat po, may mga bagay na dapat po natin gawin para po maabot po natin ang bagay na ito. So many things to hurdle, sapagkat po maraming mga hadlang para po maabot natin ang ating pong mga pangarap sa buhay. Ang isang bagay po na napakahalaga, ang akin pong ituturo sa inyo ngayon, kung ito ay inyong ipamuhay, ito po ay magbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya po mahalaga, una po ay pag-aaralan po natin yung the diligence of this man. Ang diligence po na tinatawag ay mula po sa dictionary, Webster Dictionary. Ang ibig sabihin po nito ay characterized by steady, earnest, and energetic effort. In other words, for short, ito po ay kailangan natin magiging hardworking. Yan po ang diligence. Ibig sabihin, ikaw po ay sa Tagalog ay masipag ka na tao. Ito pong si Joseph, ito po ay isang magandang katangian na makita po natin sa kanya. Although alam po natin na
mayroong pangarap ang Diyos sa kanya, pero naunawaan din po natin na talagang mayroon po tayong dapat gawin. Ang Diyos, gagawin niya yung kanyang bahagi, pero lagi po alalahanin natin, mayroong bahagi ang tao na dapat niyang gampanan sa buhay na ito. Katulad halimbawa, ang isang farmer, para po siya ay magkaroon ng magandang ani, kailangan niyang magtrabaho. Hindi lang siya mananalangin. Naunawaan po natin, napakahalaga ng tinatawag na panalangin. Pero kung tayo po ay manalangin lang na manalangin na wala ka namang ginagawa, ay mga kapatid, hindi yan ang nakikita ko dito sa banal na kasulatan. Kailangan na nanalangin ka, kinukuha mo yung blessing ng Panginoon sa ginagawa mo, and at the same time, punuan ng Diyos ang area na kung saan ay hindi po natin magawa bilang tao, then tayo naman po ini-expect ng Diyos na gawin natin yung ating bahagi. Halimbawa, yung pag-aararo, bahagi po yon ng magsasaka. Kahit anong panalangin mo, hindi talaga bababa ang Diyos para araruhin ang bukid mo. Ikaw ang mag-aararo ng bukid mo. Ikaw ang magpupunla. Ikaw ang magdadamo. Pero, anong bahagi ng Diyos? Ang Diyos naman po, siya naman yung nagbibigay ng increase na sabi ng Biblia. Ang increase comes from God. Ang harvest, yung magandang harvest ay galing sa Diyos. Ito po ay bahagi na po ito ng Diyos. Kaya nga po, may bahagi ka, may bahagi rin po ang Diyos. Dito si Joseph po, sa kanyang success, ay ang isang malaking factor sa kanya ay ang kanya pong pagiging masyadong masipag. Actually po, sa kanyang kasipagan, ay natatawag ang pansin ng kanyang master. He was a slave. At natural sa isang slave ang magtrabaho. Pero mga kapatid, sa dami-dami ng slaves, sa ilalim po ni Captain Potiphar, si Joseph po ay siyang nakatawag ng kanyang pansin. Bakit po? Mga kapatid, kaya natawag ang pansin sapagkat ang ibig sabihin, kakaiba siya kung magtrabaho. Kung kakaiba ang klase ng trabahong ginagawa po natin, hindi pakitang tao. Alam mo po, madaling mapansin at madali ang promotion sa atin. Kung very diligent ang tao, magugustuhan ka. Amen ba? Kahit saang kumpanya, kung ikaw ay masipag na klase, magugustuhan ka. Pero kung ikaw ay sobra ang tamad, pati nanay mo umaayaw sa iyo. At totoo lang, sapagkat ang taong tamad ay inaayawan ng marami. Asawa mo ayaw sa iyo. Nanay mo, tatay mo ayaw sa iyo. Kapatid mo ayaw sa iyo. Sapagkat ang katamaran ay isang bagay na kung saan ay sinasabi ng Biblia na talagang walang mahihita ang tao pag siya ay tamad sa buhay na ito. Why? Because mahihirapan ka na maabot ang gusto mo sapagkat pati ang Diyos ay ayaw sa ginagawa mo. Pero basahin mo sa banal na kasulatan ng mga tao na kung saan ay sobra ang sipag po nila. Sila yung mga taong pinagpala po talaga ng Diyos. Bakit? Ino-honor ng Diyos ang hard labor. Amen po ba? Kung ikaw ay may tauhan at alam mong sobra sipag ng iyong tauhan, grabe naman ang kagalakan mo sa kanya. Ngunit kung tatamad-tamad, naghahanap kang paraan kung paano mo siya aalisin bilang manggagawa. Mayroon kaming maliit na negosyo. At sa maliit namin na negosyo, natutuwa naman po ako sapagkat ang napagkakatiwalaan ay talaga namang masipag na mga tao. Nakakatuwa. Pero kung halimbawa nakita mo wala namang ginawa, ano ang damdamin mo bilang employer? Ang damdamin mo ay hindi maganda. Si Joseph po, ang kanyang pagiging masipag ay ibang klase. Actually po,
dahil sa kanyang kasipagan, ang sabi po doon ng banal na kasulatan, siya po ay na-promote. Na-promote siya kaagad. Hinawakan niya ang lahat ng ari-arian po ng kanyang bossing. Bakit? Pag ikaw ay masipag na tao, madali kang pagkatiwalaan. At kung napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, patuloy kang nagiging mapagkatiwalaan. Mga kapatid, ang maliit na pinagkatiwala sa iyo'y lalong lalaki. Sapagkat pag napagkatiwalaan ka sa maliit, ibig sabihin, mapagkatiwalaan ka rin sa malalaking mga bagay. Amen ba? Pero sabi ng Biblia, if you are not faithful with little things, well, sa maliit pa lang na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano ka mapagkatiwalaan sa malalaking mga bagay? Kaya po, kayo na nagtatrabaho, ito po ilagay nyo sa ulo nyo. Napakahalaga ang tayo po ay nagsisipag sa buhay na ito. Amen po ba? At ang kagandahan po dito sa kay Joseph, ang kanyang kasipagan, hindi po pakitang tao. May mga taong pakita lang ang kasipagan. Pag nandiyan ka, nandiyan ang bossing, ay nako, dumadampot ka agad ng walis. Kahit naman napunasan na ang kanyang mesa, pupunasan muli. Halos pati pintura, matanggal na. Kapupunas, sapagkat gustong mapuna na siya ay may ginagawa. Galing po ako sa opisina. Alam ko ang buhay sa loob ng opisina. Hindi lahat yan masipag. Pero pag nandyan ang boss, lahat ay masipag. Wala akong makita na kung saan ay nagdadaldalan. Talagang seryoso ang lahat. At malungkot, Kristiyano tayo, ngunit nangyayari ito sa iba sa atin. Hindi naman po lahat, pero nangyayari po sa iba sa atin ang ganitong klaseng attitude. Kailangan po ay, it must be a lifestyle. Amen po ba? Pag sinabing lifestyle, ito po ay bahagi na talaga ng buhay mo. Kahit saan ka ilagay, masipag ka na tao. Amen po ba? At kung masipag ka na tao, mga kapatid, kay Kristo, hindi malayo ang tagumpay sa buhay mo. Liligawan ka ng tagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Bakit? Masipag ka eh. Amen ba? Pag masipag ka, pati ang Diyos sasamahan ka ng Panginoon. Basahin mo ang Biblia, sinasamahan ng Diyos si Joseph. Ang isa sa mga dahilan na malaki diyan ay sapagkat ino-honor ng Diyos ang kasipagan po ng tao. Actually po, nang siya ay maalis sa bahay ni Potiphar at dinala siya sa loob ng bilangguan ni Potiphar sapagkat siya po ay kinasuhan ng rape ni Mrs. Mga kapatid, basahin mo ang banal na kasulatan, hindi nagbago ang kasipagan ng taong ito. Kung paano na masipag siya doon sa bahay ni Potiphar, ganun din, sobra din ang sipag niya nang siya ay nandoon na po sa loob ng bilangguan. Kasi po, lifestyle. Amen po ba? Ito'y bahagi ng buhay niya. At dahil ito'y bahagi ng buhay niya na siya po ay masipag, saan man siya dalhin, lagi siyang kinalulugdan. Laging hangang-hanga ang tao sa kanyang paligid. Sapagkat ang taong masipag, lagi kinalulugdan ng kanyang kapwa. Amen. Mayroon po tayong isang manggagawa na ipadala po natin sa San Mateo. Si Isabela pinadala natin. Si Nana Isabel, pastora po natin yan sa San Mateo. Alam niyo po, si Nana Isabel, masipag na babae po ito. Saan man ito pumunta, dala-dala lagi ang gawain ng Panginoon. Pag nag-put up siya ng negosyo sa isang lugar, ay siguradong magpuput up din siya ng Lord of the Nations sa lugar na yan. So, marami siyang pinuntahan. Ang lahat ng ito ay pinagdadalhan niya ng gawain ng Panginoon. Pag mayroong manggagawa na kasama niya doon, na kung saan ay papatay-patay, konsumisyon ang inaabot ni Nana Isabel. Bakit? Tinutulak niya na magtrabaho sa kaharian ng Diyos, ay pinadalhan natin siya. Ang pinadala natin sa kanya ngayon, sobra sipag. Siya naman ngayon ang umaayaw.
Sobra sipag. Kung saan-saan nagbubukas. Sa isang araw ay kung ilang Bible study ang ginagawa. Nakaka-4 na Bible study. Hallelujah. Amen. Kaya po mga kapatid, pag ganito ang manggagawa sa kaharian ng Diyos, mabilis na lalago ang gawain ng Panginoon sapagkat ang mga tao ay talagang grabe kumaganap ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Kasipagan ang kailangan. Amen ba? Mayroon akong napanood noon sa television, I don't know, many years ago. I don't know, more than 10 years yata. Yung mag-asawa, ice skating, ang galing. Napakaraming contestants. Pero silang napili, silang pinakamahusay. At nang tanungin silang dalawa, papaano na ganoon kayo kahusay? Tandaan yung kanyang sinabi. Ang sabi nilang dalawa, we put our hearts to what we do. Amen pa. Ba't hindi kayo nagpapalakpak? We put our hearts to what we do. Inilalagay namin ang aming puso sa aming ginagawa. Diligence is putting your heart to what you do. Amen. Sapagkat po, kung ilalagay mo ang puso mo sa isang bagay, hindi maiwasan na ikaw ay magsisipak. At pag ito ay ginawa mo, nandyan ang puso mo, talagang gagawin mo ang lahat sapagkat, yan ang passion ng puso mo. Amen po ba? Passion mo po yun eh. Kaya, grabe ang iyong ginagawa. At ang diligence, isa pa rin po diyan ay doing your best. Hardworking ka na klase. If you do your best, mga kapatid, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam mo naman kung ang ginagawa mo, if you have given your best or not, ikaw mismo nakakaalam niyan. Pero normally, ang ginagawa natin, it's not really our best. Ang binibigay natin. Kaya, ano ang ma-expect mo kung hindi ang best mo ang iyong ibinigay? Pero kung best ang ibibigay mo, expect miracles. Amen po ba? Umasa ka ng mga himala na gagawin ng Panginoon sa iyo. Kahit ang tao ng mundong ito, wala sila sa Panginoon. Pero kung magtrabaho sila at grabe sila magtrabaho, ano ang nangyayari? Naaabot nila ang tagumpay. Maraming tao sa mundo na ito na matagumpay ang buhay nila. Amen ba? Pag-aralan mo ng maigi, isa sa mga importanteng bagay na ginagawa nila ay napakasipag po nila. Putting their hearts to what they do. Maging sa ministry, ganun din po yon. Sa amin, sa pagpunta po namin sa iba't ibang mga bansa, alam nyo po, hindi po kami nagbabakasyon. Trabaho po talaga. Totoo po yon. Kaya pagdating ko rito namin, galing sa ibang bansa, pagdating po dito, talagang pagod po talaga ako. Kasi po, bawat pagkakataon, na kami po ay makapagturo sa tao, talagang sinasamantala po namin. Hindi po kami, mga kapatid, nagpapabanjing-banjing. Kung kami man ay mayaya sa mga pasyalan sa ibang bansa, sumasama naman po kami. Pero actually, wala naman po diyan talaga yung puso ko. Totoo po yun. Kung ako man ay sumama normally, dahil po ayaw ko naman masiphayo yung mga puso ng mga tao na kung saan ay nag-i-invite sa amin. Ang gusto ko talaga ay ako po ay magtrabaho sa kaharian ng Diyos. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala naman tayo na pag tayo ay nagtrabaho ng todo sa kaharian ng Diyos, sapat naman ang kagalakan na inilalagay ng Panginoon sa ating mga puso. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa atin pag tayo ay may ginawa ng mga gandang mga bagay sa kanyang kaharian. Gabi ang kagalakan po ng ating puso. Pag
Ito po ay isang ugali ko po ito. Kahit noon nang wala pa po ang Lord of the Nations at nasa dating gawain pa po ako ng ating Panginoon, ganun na po yung ugali ko. Kung maaari, walang day off. Kung maaari, ang day off ko ay imimit ko ang mga tao at ako po ay magba-Bible study. Pinupuno ko ang aking mga araw. Totoo po yun, pinupuno ko. Saan man pong bansa na ako'y pumunta, normally, yan po ang aking ginagawa. Kahit nang ako ay nasa New York, magkasama kami ni Claritz doon sa New York, alam nyo po, ginagawa ko po yon. Ang trabaho namin doon, ang gawain, iilan lang. Pero sinasabi ko sa kanila, gusto ko punuin nyo ako ng schedule. Kasi, iyan ang layunin natin eh. Amen po ba? Ako po ay manggagawa ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Ang kagalakan ko hindi tumingin ng mga magagandang mga bagay sa paligid. Ang kagalakan ko ay magsilbi sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang kagalakan ko ay makakita ko ng maraming buhay na nagbabago. Ang kagalakan ko ay makita ko mga tao na kung saan ay napupuno ng salita ang kanilang mga buhay. Sila na kung saan ay grabe ang kagutuman ng salita ng Diyos. Panalangin ko at desire ng aking puso, mapunuan lagi ang kagutuman ng tao sa kanyang mga salita. At kailangan natin ang sipag pagdating sa bagay na ito. Amen po ba? May mga pagkakataon po, alam nyo, nanginginig ang katawan ko. Sobrang pagod. Dama ko po yun. May tremor. Nadadaman nyo yun? Nadadaman nyo ba yun? Yung pag sobrang pagod, may tremor. Nanginginig yung mga laman. Okay. Pero, wala namang problema dyan eh. Tulog mo lang naman yan eh. Pag tulog mo, pag gising mo, wala na naman. Amen ba? Pero masarap ang magbigay ng maraming oras sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Amen. Pinakamagandang gugulan ng oras sa buhay na ito ay walang iba kundi ang paglilingkod sa Diyos na ito. Hindi ka nagsasayang ng oras sapagkat may mga buhay na nagbabago. Oh, hallelujah. Nakakatuwa masyado na buhay. Amen. Paglabas ko ng bahay kanina, ay meron ding isang lingkod sa kabilang bahay namin. Isang compound po kami. Compound po ito ng mga manggagawa ng Diyos. Alam mo po, biglang dumating na naman sa puso ko, siya pa kasi po ang in charge doon sa sounds nila sa kanilang church. Dumating na naman sa puso ko, nakakatuwa naman kami. Nagsama-sama kami sa isang compound. Wala na yatang ginawa sa buhay, kundi dalhin ang Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Nakakatuwa na buhay. Hallelujah. Hindi ako nagsisi na naglingkod ako sa Diyos. Hallelujah. Amen. Katulad ng sabi ko sa inyo, 27 years nang nakalipas, simula na magdesisyon ako na maglingkod ako sa Panginoon. Mahabang panahon ang lumipas, naririto pa rin ako, masaya na naglilingkod sa Diyos na ito. Amen. My life is not wasted because I serve the Lord. Hallelujah. Sasabihin ko sa iyo, pinakamagandang buhay. Wala nang higit pa sa buhay ng isang taong nakasumpong sa Diyos at nang makasumpong siya sa Panginoon, naglingkod siya ng todo sa Diyos na ito sapagkat minahal niya ng todo ang Diyos na ito. Nasabi ko sa inyo, pinakamagandang buhay. Hallelujah. Amen. Alam ko yan sapagkat dinaanan ko at hanggang ngayon naririto ako sa ganitong klase ng pamumuhay. Masarap paglingkuran ng todo ang Diyos. Amen po ba? Paglingkuran mo ng todo ang Diyos, wala kang pakialam kung anumang sinasabi ng tao sa iyo. Basta ang sa puso mo, andito ako dahil mahal ko ang Panginoon. Gusto ko maglingkod sa Kanya. Kahit anong sabihin ng tao, hindi mapipigilan ang tagumpay na ibibigay ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Sino ang makakapigil sa kamay ng Diyos pag gusto ng Diyos na kumilo sa buhay mo?
Kahit wala kang nakikita sa ngayon, basta magtrabaho ka lang, grabing pagtatrabaho, sapagkat grabing pagmamahal ang inalay mo sa Diyos na ito, maghanda ka, may darating na magagandang mga bagay sa buhay mo. Ang tagumpay ay hindi magiging mailap sa buhay mo. Amen! Kahit ang sitwasyon sa buhay mo ay para bagang nagsasabi na parang wala namang nangyari, na ikaw ay maglingkod sa Diyos, masipag ka, sa paningin mo walang nangyayari, sasabihin ko sa iyo, mali ka, may nangyayari sa buhay mo. May magandang bagay na nakalaan ang Panginoon sa buhay mo sapagkat pinaglingkuran mo ng todo ang Diyos na ito. Amen! Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Si Joseph, kaya sa masipag, ako'y naniniwala dahil alam niya, ang pinaglilingkuran niya, kahit sa loob ng bahay siya, kahit nandun sa loob ng bilangguan, ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos pa rin. Amen. Sabi niya, paano ako magkasala, sabi niya, pagkatapos ng lahat ng ito na ibinigay niya sa akin. Amen ba? Nang tuksuhin siya ng todo ni Mrs. Potiphar, nagre-react siya. How can I do such thing? Ang sabi niya. Paano ko magagawa ang bagay na ito? Sabi niya. Bakit? Nakita niya na kahit siya ay slave, ngunit ang favor ng Diyos ay nasa kanya. Amen po ba? Kahit anong kalagayan sa buhay, mga kapatid, basta tayo ay magsipag lamang. Ako'y naniniwala, may panahon, hahanguin ka ng Diyos sa iyong kalagayan. Hindi natin alam ang panahon na iyon, basta alam ko may talagang mayroong panahon. Nakakasiguro ako habang tayo ay nagsisipag at minamahal natin ang Diyos, hindi mapigilan ang pagdating ng tagumpay ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos, pag nagdesisyon siya, walang sino man na pwedeng pumigil sa desisyon ng Diyos na magpalain ang buhay mo. Amen! Kailangan mo lamang ay magsipag. Number one na tinalakay natin ay His diligence. Now, we are going to talk about His attitude. Ano ang klase ng attitude na mayroon itong si Joseph? Mga kapatid, kahit gano'n sa kasipag, kung mayroon siyang attitude problem, mahihirapan ang Diyos sa kanya. Naniniwala po kayo sa akin? Ano ang attitude sa Tagalog ay bahagi na yun ng ugali. Amen? Ang tao na ito po ay, alam natin na masipag siya. But no matter how diligent he was, but if his attitude is defective, mga kapatid, mahihirapan siya. He would surely encounter problems with success. Bakit po? Sapagkat ang tao na mayroong ugaling mamon, alam niyo yung ugaling mamon? Yung mamon, di ba? Malambot. Okay. Tingnan, sa kalabitin mong katabi mo, mamon ka ba? Sabihin mo sa kanya, hindi, ma'am ako, hindi mamon. Sabihin mo sa kanya, matsakaw. Matsakaw ako. Alam niyo yung matsakaw? Yung matigas na tinapay. Okay. Pag pusong mamon ka po, ang maliit na bagay, palalakihin ang kaaway sa puso mo. Marami pong pusong mamon. Kung pusong mamon ka, sandali ka lang. Kahit gaano ka kasipag, sandali ka lang. Kayang-kaya kang tumbahin ng kaaway. Kaya kailangan po ay ma-destroy natin ang bagay na ito. Dahil kung ikaw ay pusong mamon, actually, you are destroying yourself.
Kasi sa maliit na bagay, wala ka nang ginawa kundi mag-react. Huwag kayong magkalabitan ha. Mahahalata kayo. Sapagkat mayroong tao na ganito, mayroon namang tao na grabe nang nangyayari, matibay pa rin. Amen po ba? Pero hindi lahat ay matibay. Mayroong iba, hindi mo lang na-invite sa isang kasiyahan, nagwawala na ang puso. Ganyan ako noon. Huwag niyo akong tingnan, tapos na ako diyan. Halos lahat naman tayo noon, sila lang ba? Na-entertain niyo ang isip na ganon? Sino naka-entertain yan? Itaas ang kamay. Yan. Hindi pala ako nag-iisa. Lahat pala tayo. Mabuti naman maging honest, di po ba? Bahagi na yun ng ating nakalipas eh. Amen ba? Wala na yun, di ba? Amen? Kung wala na nga, pumalakpak ang lahat. Dati, ganun ang buhay ko. Pag hindi na-invite at nalaman ko, nako, ang sama ng loob nila. Amen? Naranasan nyo naman ang bagay na ito. Mga kapatid, attitude problem. Amen po ba? At ang attitude problem, mga kapatid, mahirap ito. Sapagkat built-in yun sa loob eh. Nasa kaloob-looban mo yung bagay na ito eh. Kailangan labanan. Huwag tayong maging ganyan. Bakit mga kapatid? Isipin mo lagi, kahit anong nangyayari, God is in control. Amen po ba? Kaya, itong si Joseph, maganda yung attitude niya. Bakit po? Pag-aralan mo ang buhay niya, ang dami niyang dinaanan ng mga mahihirap na mga panahon. Sarili niyang kapatid ay balak siyang ipapatay, tinapon siya, pinagbili para maging slave. At nang siya ay ibigay niya ang lahat sa kanyang pagtatrabaho doon kay Captain Potiphar, ano pong nangyari? Siya po ay kinasuhan ng rape, frustrated rape, but actually wala namang rape. Ang totoo yun, siya ang nire-rape, kaya lang tumakbo siya. Pero siya ang kinasuhan. Dinala sa loob ng bilangguan. Ilang taon siya sa loob ng bilangguan. Mga kapatid, kung negative ang attitude ng taong ito, hindi siya makakasurvive sa mahirap na panahon na yon. Amen po ba? Mahirap sapagkat, mga kapatid, matino siya na tao. Tama ang kanyang ginagawa. Pero kahit tama ang kanyang ginagawa, ano po ang nangyari sa kanya? Pinag-uusapan siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Pinagbalakang patayin. Sarili mong kapatid, balakin kang patayin. Gumawa ng kalokohan sa iyo. Kung negatibo ang kanyang attitude, hindi siya susurvive doon. Magmumukmuk siya sa isang tabi. Siguro sasabihin niya, Lord, ito ang nagawa, ay ito ang napala ko. Kasusunod ko sa iyong kalooban, itong napala ko. Ako'y napakasipag, nagsipag ako ng todo. At pwera sa pagsisipag, umiiwas ako sa kasalanan. Para walang masabi ang tao sa akin, anong nangyari sa akin? Nandito ako ngayon sa loob ng bilangguan. Nasaan na ang mga pangarap mo sa buhay ko? Walang nangyari sa mga pangarap na inilagay mo sa aking puso. Kung mayroon siyang negative attitude, iyon ang kanyang iisipin. Pero mga kapatid, kay Kristo, hindi niya yun inisip. Amen po ba? Na magkita sila ng kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kapatid, after many years, he stayed in Egypt sa kay Potiphar at sa loob ng bilangguan, sa loob po ng 17 years, mahaba po na panahon, slave siya sa loob ng 17 years. At hindi lamang po umangat ang buhay niya, lalo pang napasama dahil pagdating ng panahon, he was not just a slave, but he was a prisoner. So, instead na umangat, nag-deteriorate ang kanyang kalagayan,
Ito ang buhay niya sa loob ng 17 years. Hindi, nagkaroon ng breakthrough. Pagdating niya ng edad na 30, nagkaroon siya ng breakthrough. Then, sa loob ng 7 years, yumaman ng todo ang Egypt. Nagbuhos ng pagpapala ang Diyos sa Egypt. And that is 7 years plus 30. That is 37 years. Then, na magkaroon ng tagutom, after 2 years ng tagutom, mga kapatid, nakita niya ang kanyang mga kapatid. Ano ang nangyari? 39 years old na siya ng time na yun. 22 years had passed. Mga kapatid, nagkita sila, lumuhod sa kanyang harapan, fulfilled ang vision. Nakita niya ang ginawa ng Diyos, lumuhod sa kanyang buong pamilya, kinilala siya. Mga kapatid, kung negative ang attitude ng tao na ito, pwede niya namang sabihin, pagkakataon ko na ito, makabawi man lang ako sa inyo. Pero nang humingi ng tawad sa kanya mga kapatid niya, sabi niya, you meant evil, but God meant it for good. Hallelujah. Tamang attitude. Hallelujah. Plano niyo sa akin masama, ngunit ang plano ng Diyos sa buhay ko ay mabuting bagay. Amen po ba? Mga kapatid, iyan po ang tinatawag na right attitude. Sa gitna ng negatibong pangyayari sa buhay mo, hindi mo tinitingnan ang negatibong bagay, ang tinitingnan mo ay ang kamay ng Diyos. Sigurado may gagawin ang Diyos sa akin na maganda. Kahit sa gitna ng pangit na sitwasyon na ito, may ilulusot ang Diyos magandang bagay sa buhay ko. Amen! Ito si Joseph. Right attitude. Ang attitude niya ay tama. Kaya po, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa tinatawag na pagharap sa iba't ibang mga sitwasyon. Kaya tayong gupuin ng kaaway. Kahit gaano kakasipag, kaya tayong gupuin ng kaaway kung hindi mo ingatan ang reaksyon mo sa mga sitwasyon. Kamusta ka pag ikaw ay sinasaway? Nagre-react ka ba pag ikaw ay sinasaway? Ba't kayo tahimik? Siguro dahil sa sobrang yung reaksyon nila kayo maka-imik. Pag sinasaway ka, huwag kang mag-react. Right attitude lagi. Amen po ba? Pag sinaway ka, hindi yan para sa ikakasama mo. Amen po ba? Medyo mahirap lang kung minsan tanggapin dahil sinabi yun ng Biblia na walang chastening na masarap, ngunit pagdating ng panahon, nagbubunga ng maganda. Amen ba? Kahit negatibo, mahirap sa kalooban, sapagkat lahat naman tayo, matatanda na tayo, ayaw natin na sinasaway tayo. Pero pag ikaw ay sinaway, para yan sa ikabubuti mo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pag hindi ka na-promote, hindi ka napansin, hindi ka nabati, ano ang reaksyon mo? Hindi ka nabigyan ng attention, hindi nasunod ang mga gusto mo, papaano ang iyong pagre-react sa bagay na ito? Naalala ko yung sinulat ni John Bieber. Mayroon silang programa sa loob ng iglesia. At ang programa na yun ay sa paningin niya ay talagang makakabuti talaga. Head siya ng youth ministry. He presented the project to his pastor. Yeah, tama ka. Undercover. Basahin niyo po, napakagandang book yun. Undercover. I-present niya sa kanyang pastor yung dapat nilang gawin para lumago yung youth ministry. Pumayag naman ang kanyang pastor. For short, nawala sa loob ng 3 months sapagkat siya po ay nag-aral para po yung kanyang mga plano sa youth ay umusad, gumanda at dumami po sila. Magandang plano. Then after 3 months dumating siya, very excited, and also at the same time, ang mga youth
na miniting niya, they were so excited sapagkat sabi nila, mai-implement na yung napag-aralan ni John Bieber sa isang church na very famous sila sa ganitong klaseng programa. Anyway, the night before ng launching, balak nilang magkaroon na ng launching doon sa particular na programa ng kanilang iglesia. But the night before, when he talked to the pastor, ang sabi ng pastor sa kanya during the meeting, hindi yan ang sinabi ng Panginoon sa akin. So nag-reason out siya. Ang sagot ng kanyang pastor muli ay, hindi yan ang gusto ng Holy Spirit. Nag-rason na naman siya. Sagot naman ng pastor niya, hindi yan ang gusto ng Holy Spirit. So nagre-react siya ng todo. Nahirapan ang kalooban niya. Sapagkat, para sa kanya, pinayagan naman siya. Bakit ngayon, gumugol na siya ng oras doon, ay bakit naman ngayon ay hindi siya pinapayagan? Ito naman ay para sa igaganda ng iglesia. So, anyway, for short, natapos ang meeting, nagpupuyos ang kanyang damdamin, bata pa po siya ng time na yun. Muwi siya ng bahay, sinabi niya sa kanyang asawa, ang nangyari sa meeting, at sinabi ng asawa niya, baka naman, may inaayos lang ang Panginoon sa puso mo. Nagalit, nag-react na naman siya. Nagalit na naman siya. Hindi lang siya nagalit sa pastor, nagagalit na rin siya sa kanyang asawa. Kasi ang mga ganitong mga klaseng tao ay normally ay, kung hindi ka papanig sa kanila, kakalabanin ka. Anyway, ngunit, sabi niya, God spoke to my heart. Hallelujah. Kinausap siya ng Panginoon. So, nang kinausap siya ng Panginoon, kinausap niya ang kanyang pastor, humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa. Mga kapatid, nagkaroon siya kasi, hinayaan ng Diyos na mangyari na yon para makita niya, mayroon siyang problema sa kanyang attitude. Amen po ba? Lahat ng nangyayari sa atin, mga kapatid, may layunin ang Diyos. Ang isang layunin ng Panginoon dyan ay para ma-identify mo ano ang problema sa iyo, hindi mo alam, mayroon ka palang ganong klaseng problema. Ngunit na ma-applyan ng pressure, ang particular area na yon ay lumabas ang problema. Reklamador pala siya. Okay? Hindi niya alam na mayroon siyang problema sa attitude at may problema sa submission sa kanyang pastor. Nalaman niya nang magkaroon siya ng pangyayari na ganon. So na-realize niya, salamat naman sa Panginoon, na-realize niya, humingi siya ng tawad sa Diyos, humingi siya ng tawad sa kanyang pastor, at gusto kong malaman nyo, sa ngayon, ang ministry ni John Bieber ay napakalaking ministry, very powerful ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Naiayos ang kanyang problema sa attitude. Amen po ba? Inayos ito ng Panginoon sa pamamagitan ng sitwasyon. Kaya nga po, mahalaga, makita mo ang sarili mo, may problema ba tayo sa area na ito? Pag hindi natin nagustuhan ng isang bagay, nagsisimula ba tayong magsalita? Bumubulong-bulong ba tayo sa ibang tao? Delikado po yon. Amen po ba? Alam mo po kung sino yung pastor ni John Bieber? Si Benny Hinn. Naka-recover siya. Ang ministry ng kanyang pastor ay lumaki ng todo. At siya, eventually, siya ay nagsolo, pinasolo siya ng Panginoon. At hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, mightily ginagamit ng Panginoon si John Bieber. Salamat sa Diyos. Right attitude. Kahit gano'n ka kasipag, kung tampuhin ka naman, madali kang mabaliti ng kaaway. Madali kang mabira ng kaaway. Ngatan natin ang ating mga puso. Amen po ba? Lahat naman tayo may problema sa bagay na ito. Lahat naman tayo ay galing sa mundo. Amen po ba? Bago natin nakilala ang Panginoon, lahat tayo may problema sa bagay na ito. Ngunit salamat sa Diyos. Hayaan lang natin ayusin tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-resist
sa mga bagay na gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, ang lahat na yan ay para sa ikabubuti ng bawat sa atin. Amen po ba? Wala kailanman nakatitig na para sa ikakasama ng ating mga buhay. Lahat ng yan ay para sa ikabubuti po natin. Amen. Kaya, hayaan mo lang. Ako po niyan yung, okay lang. Hayaan mo lang. Amen po ba? Instead ng mag-react ka, carnally, mang-aaway ka, o magsasalita ka against sa tao na nakita mo na para nagkaroon kayo ng problema, that's wrong. Kristiyano po tayo. Amen po ba? Kahit anong biras sa iyo, wag mo silang balikan. Amen po ba? Kaya ang sabi niya ay, pag nakakita ka ng mga taong pinagpapala ng Diyos, ang attitude mo dyan ay, praise the Lord. Amen po ba? Nagpapasalamat ka. Bakit po? Alam mo, pag nagpasalamat ka, ang pangalan mo ay nasa listahan, kasunod ka na sa pagpapalain ng ating Panginoon. Tama kasi ang iyong pagharap sa sitwasyon. Amen? We're talking about the success of Joseph. Okay? His diligence, his attitude, and number 3, the most important, his God. Amen po ba? The Lord was with Joseph. Hallelujah. Amen. Basahin mo po, ulit-ulit yun. The Lord was with Joseph. Alam niyo po mga kapatid, yung mga katangian ni Joseph ay mga magaganda. His diligence, his pursuit of excellence, his determination, his attitude, and very responsible guy. But I tell you po, these characters are good. But not enough. Hallelujah. Amen po ba? But not enough. Magagandang mga katangian po ito mga kapatid, pero hindi ito sapat para po maabot niya ang pinakamataas na success na gustong maabot ng Panginoon sa buhay niya. Hindi yun sapat. Bakit? Ang kailangan niya ay ang Diyos na ito. Amen po ba? Ang magandang katangian ay magandang katangian, ngunit mga kapatid kay Kristo, kailangan pa rin natin ang Diyos. Amen po ba? Masipag ka, ngunit kailangan mo pa rin ang Diyos. Tama ang attitude mo, tama ang pagharap mo sa sitwasyon, ngunit kailangan pa rin natin ang Diyos. Amen. We pursue excellence, and that's good. But I tell you mga kapatid, all of this, kulang ang lahat ng yan. Kailangan pa rin natin ang Diyos. Pag ang Diyos na ay kasama na natin, masipag ka na, nama pang attitude mo, may pursuit ka of excellence, mga kapatid, at kasama mo ang Diyos. Oh, hallelujah. Nakikinita ko na, hallelujah, ang tagumpay ay hindi na talaga mapipigilan. Kahit anong mangyayari, sasamahan ka ng Diyos sa buhay na ito, ang tagumpay ay sigurado sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng 39 verse 2 of Genesis, and the Lord was with Joseph. Amen. And he prospered. 39 verse 23, and the Lord was with Joseph, and whatever he did, the Lord made it to prosper. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Hallelujah. Amen. Pagkasama natin ang Diyos sa buhay na ito, may mga himala na mangyayari sa buhay natin, sa kabuhayan natin, sa loob ng pamilya natin, sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na ang Diyos lamang ang makapagbibigay po nito sa atin. Amen. Kaya nga po, napaka-importante makilala natin ang Diyos. Pagkilala mo ang Diyos, mga kapatid, kahit anong nangyayari sa iyo, hindi ka kaya ng kaaway na pabagsakin. Amen. The devil could never put you down. Naniniwala po kayo. Pagkat kilala mo ang Diyos eh. Kaya dahil kasama natin ang Diyos na ito, asahan natin may mangyayaring maganda sa ating kalagitnaan. Amen. Paniwalaan natin sa anniversary na ito, may malaking bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Start
praying for our anniversary. Start inviting your friends. Paniwalaan natin, grabe ang gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Ang Diyos, pag pinagkatiwalaan mo sa buhay na ito, sinisiguro ko sa iyo, kakatagpuin ng Panginoon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen ba? Ano ang pinaniniwalaan mo sa Diyos? Ano ang pagtingin mo sa Kanya? Pagtingin mo ba sa Kanya ay maliit o malaki? May kinalaman yan sa success na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ini-educate tayo ng salita ng Diyos. Pinapangaralan tayo. Ini-encourage tayo. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mag-aral tayo sa bawat pagkakataon na mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat gusto ka ng Diyos ilagay sa isang posisyon na kahit anong mangyayari sa buhay mo, hindi ka kayang tinagi ng sitwasyon sa buhay sapagkat kilala mo ang Diyos na iyong pinagkatiwalaan sa buhay na ito. Amen! Hallelujah! Grabing uga, grabing sitwasyon, pero hindi ka natitinag. Grabe ang pagtitiwala mo sa Diyos na kung saan may likha ng langit at ang lupa. Hallelujah! Amen! Palakpakan natin na malakas sa ating Panginoon. Ito ang Diyos ng banal na kasulatan. Ito ang Diyos na inaaral namin sa inyo. Si Joseph, inabot niyang success. Grabe ang inabot niya. Grabe ang pagtuligsa sa kanya. Grabe ang accusation sa kanya. Kinasuhan pa siya tungkol doon sa kay Potiphar na ni-rape niya ang misis ni Potiphar. Lahat ng ito ay walang katotohanan. Dinala sa bilangguan, lalong nalugmo kung titingnan mo. Ngunit ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ay kumikilo sa buhay ni Joseph. Si Joseph ay patuloy lamang nagsisipag, tamang attitude niya sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanya at sa tamang kapanahunan ng ating Panginoon, hinango siya ng Diyos sa isang mahirap na kalagayan. Sa tamang kapanahunan ng Diyos, hahanguin ka ng Panginoon sa isang mahirap na kalagayan sa buhay. Bibigyan ka ng Diyos ng breakthrough sa buhay mo. Bigyan ng Diyos ng tagumpay ang buhay mo. At paalala mo, isang araw, ang Diyos ang napaganda ng buhay mo. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Yes! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mabuting Diyos! Hallelujah! Amen! Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay na ito ay nakasalalay sa Kanya. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtain's closed behind, there's no pretense, I'm on my knees. Lay down my life. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. All because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me.
The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. At the hill, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart is within me. As you are, so are we. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, is within me. As you are, so are we. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. As I hear Christ revealed. God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart is within me. As you are, so are we. Kung hindi tayo bibitaw sa Kanya, malalagpasan din po natin ang lahat. Pagdating ng panahon, balikan mo ang panahon na ito at masasabi mo, tunay ang Diyos ang dahilan kung bakit naririto pa rin ako ngayon. Maganda ang kalagayan, lumagpas sa mga mahihirap na mga panahon. Kailangan natin po ang Panginoon sa buhay natin. Sa oras na ito po, kung kumbinsido ka na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, siyang naghirap sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo ay makapanumbalik sa Diyos. Sumunod ka sa akin sa maigsing panalangin. Ang sabi ng Biblia, whosoever shall call upon the name of Jesus shall be saved. Catholic ka man, Protestant ka, ano ka man, bahagi ka ng whosoever na sinasabi ng Biblia. Tatawag tayo sa Panginoon, sabay-sabay, sabihin mo, Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Gawin mo akong bahagi ng iyong kaharian. Isang araw dadalhin mo ako sa iyong kaharian. At habang panahon, magiging kasama kita. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Salamat po sa iyo. Para po sa mga nakikinig po, inanyayahan po namin kayo na kayo po ay dumalo sa gawain ng Lord of the Nations. Ito po ay ika-10th year po namin. Isang dekada po na biyaya ng ating Panginoon. It's going to be a grand celebration. We are really expecting big things from God sa araw na yon. Please, magdala po tayo ng ating mga kaibigan, ng ating pong kasambahay, at kung kayo po ay nasa television lamang po nanonood, kayo po ay sumama sa amin sa araw na yon, ang inyo pong maranasan din ang gagawin ng Diyos. Kami po ay naniniwala sapagkat sa loob po ng 9 na taon na nakalipas, grabe talaga lagi ang kilos ng Panginoon sa atin pong celebration yan sa Cuneta Astrodome. But this time, sa ika-10th anniversary po natin, tayo po ay naniniwala na talagang malaki ang gagawin ng Diyos. Maraming himala na gagawin ng Panginoon. See you there, September 18, 4 to 8 p.m. Hallelujah. Light of the city, the God I know.